si Mar Balbuena Jr. ng Manibela. Sir, narinig niyo kami, sir? Ayan na. Opo, Mr. Balbuena. good afternoon. Sir, mukhang nag-freeze kayo, Opo, sir. good afternoon po sa inyong lahat. Magandang Ayan hapon na. po. Magandang hapon po. Tinitin ko kung nagchat-choppy tayo eh. Pero malino naman kami, sir. Malino kami sa inyo. Siya ang nagsa-choppy. Choppy si sir. Medyo Sir, ano choppy, po? sir. Favor po. Telepono na lang. Tawagan namin kayo sa telepono. Kasi... Sir Ed, ito malinaw na po. Sir Ed, malinaw na. Sige, subukan Ayan natin. na, Subukan okay natin. Sir, kasi sabi nga ng DOE kanina sa Senado, mukhang papalo ng 80 yung diesel next week. Ay, paano epekto niyo sa inyo? Sir Ed, malaking dagok ito sa ating sektor, ano? At sana bilis-bilisan ng Department of Energy at ng Congress, ng Senate na isuspend itong excise tax dahil napakabigat na po itong pasanin na ito dito sa ating mga kasamang tsuper dito sa ating sektor. Pero sir, mukhang hindi ganun kabilis yung pag-uusapan pala nila next week yung excise taxes sa Senado at sa Kongreso. So mukhang mahaba pa yun. Pero at the very, baka mas mapadali pa kung sakali yung paglabas ng mga subsidy. Mukhang mas pa po yung paglabas ng subsidy dahil nga po mas maraming proseso pa raw yung gagawin Sa At subsidy. mukhang matatagalan pa. Mukhang matatagalan pa. So yung pag-suspend po sana, yun po yung pinakamabilis na pwedeng gawin ng ating gobyerno. Sir, pag na-suspend ang excise taxes, alam niyo po ba what is the estimate na masasave niyo po? Umaabot po ito sa 210 pesos kada araw yung masisave po natin dahil 6 pesos po ang maaalis dito sa excise tax kada litro. So doon po sa 30 to 35 liters po na ikinakarga natin dito sa ating krudo sa araw-araw ay malaking bagay po ito. Ito po yung immediate. At kung mapoproseso pa yung fuel subsidy at yung 1 peso provisional per increase, malaking bagay po ito sa atin upang maibsan yung hirap na dinaranas ng ating sektor. Magkano sa route estimate nyo? 200 ano? 210 to 250 sana, per day. Sir Ed, ang estimated natin dito sa 6 pesos kada liters na kinakarga po natin. 6 pesos kada litro ang ipinapataw po sa excise tax times 30 to 35 liters po per day. Mr. Balbuena, meron na bang mga usap-usapan within your group na kung sakasakali, baka hindi na lang lumabas yung ibang driver kasi wala na halos kikitain kapag masyadong mataas yung gasolina? Tama po kayo, Mamami. Kahapon nga po, dumadaing na yung ating mga kasamang tsuper. Kasi operator din po ako. Ang sabi nila, baka pwede kaming pagbawas din ng boundary. At ang nakikita po natin dito, talagang tutuluyang tumigil muna yung iba nating kasama. Kapag ka po lugi lang yung pamamasada, kesa nga naman po mas mawalan pa sila, baka nga po tumigil na lang sa pamamasada. So amenable naman kayo, nababaan yung boundary nila, yung mga operator. Okay naman, Tama po kayo, marami na po ang nag-adjust ng boundary kasi nga po kahapon, nung Martes, 2 piso po ang itinaas, tapos kahapon bigla pong naging 10 piso. Sana ma-monitor ito ng Department of Energy, bakit po ganun na bigla-bigla na lamang na may pagtaas. At gusto natin na makastigo o maimbestigahan itong mga oil companies dahil po wala po ba silang stock araw-araw po ba yung pag-angkat nila dito sa Iran o sa Middle East? Ano po sa tumas ng 10 piso? Ano yung piso yun? Kung makikita nyo po sa mga posting namin, may mga 90 pesos na po na mga gasolinahan. Ang crudo, ang presyo ng crudo po nasa 90 pesos na. 90 saan yan? Babanggitin ko na po kung anong gasolinahan ito. Oilland, yung nakita namin, pare-pareho siya kahit sa ang branch niya, 90 pesos po ang crudo na ang presyo nito sa merkado ngayon. Ano pong kumpanya yon? Oilland. May mga ano po kami, May posting kayo? May mga pictures, may mga kuha po kami doon sa mga gasolinahan po na ito. 90 pesos. 90 pesos. Kaya pala may warning yung yung Department of Energy, di ba sinabi ko? Against Ma'am Annie, hoarding and profiteering. masyado pong pananamantala ito
sa taong bayan na kung kailan naghihirap ay basta na lamang nagtataas sa ating gobyerno. Sana imbestigahan itong mga nangyayaring pagtaas na ito na hindi po karapat-dapat. Kasi mahal na nga yung krudo, lalo pang dinoble yung presyo nito, kaya po sobrang hirap itong pinapasan natin ngayon. Siya lang po yung nagtaas ng 90 o may iba pa ho? Siya lang po yung nakita namin, hindi lang po iisang branch, kundi po ako nagkakamali, 6 na branch po nila yung nakita namin na talagang nagtaas po ng presyo nila. 90 pesos po, ilalabas po ulit namin mamaya yung mga lahat ng branches nila na 90 pesos na po ang singil. Pero may isa na po kaming ipinost dito po sa Paso de Blas as of March 6, 2026 at 10:17 AM po. Yung nakita po namin. Saan po namin makikita yung litrato? Kanina Facebook po. Sa Para Facebook ninyo? mailagay dito. Sa Facebook page po ng Manibela, Sir Ed, nakalagay po ito. Manibela. Sa mga comment section po, makikita po natin doon, napakarami na branches nila po na same lang yung presyo. 90 pesos po ang crudo. Dapat po unahin na ng Iran na bagsakan ng bomba itong mga ganitong oil companies na masyado Uy, grabe naman. Yung mahirap branches po. po nila yung Okay. nasa Metro Manila. Yung branches nila, karamihan Metro Manila. Metro Manila, Bulacan, and Cavite po. Okay. Oilland. I see, nakita ko na yung post niyo. Nakita ko na post niyo, Sir Oiland. 90 pesos yung diesel na naka-advertise. Pero sa malalaking gas station like Sea Oil, Shell, Petron, Caltex, wala naman kayo napapansin na malaki-laking increase other than yung in-announce na nila. Siguro po ang nakita lang namin. Pero pa rin po yung nakita namin na in-increase nila kasi nung Martes po, ang nakita namin na presyo ay nasa 56, pero po ngayon more than 60 pesos na po yung nakita natin. Hindi lang po sa mga malalaking kumpanya, pati po sa mga small players, ganito din po yung nakikita natin, Ma'am Regina. Pakita ko lang yung yung pinost ninyong picture doon sa inyong Facebook. Oilland, ang diesel nasa 90, ang ano tong green oil 75, premium is 78. Ito yung nasa Facebook ng Manibela. Teka, kita ba? Kuha po ng isang presidente namin yan dito sa may Valenzuela, sa may Paso de Blas, as of 10 AM po. Mhm. Ngayong araw na to. Mhm. Yun Sige, po yung caption. ipapakonfirma po natin. Ayan, ito yung kanyang karatula. Oo. Kuha yan ngayong araw, Marami pa po Ano dyan sa kaya comment yan? section, Sir Ed, Ma'am Ami, Ma'am Regina, dyan sa comment section po makikita nyo yung mga lugar sa Jose del Monte, Marilao, iba-ibang lugar po sa Region 3 ay sa Bulacan at saka po sa Metro Manila. Meron din po sa Cavite. Kapag But, ganyan, pwede ba kayong mag-file ng reklamo sa Department of Energy o nagbabalak na kayo mag-file ng reklamo? Opo, kasi po deregulated tayo ngayon. So I don't know anong patakaran diyan. Can you file a complaint? Next week po, nasa biyahe lang po kami ngayon at kinonsulta na po namin ito sa legal counsel namin kanina at iniipon po lahat ng ebidensya para po isubmit natin din ito sa Department of Energy. At saka sa ERC. Magreklamo kayo for profiteering? Pwede. Opo, siguro mga next week po may reklamo na siguro tayong ihahain po sa mga ganitong klaseng oil companies na mapagsamantala. Kapag ganun po, anong penalty kapag ganun sa profiteering? Sinasara yung kumpanya? Sa ngayon po, hindi ko na matandaan kung ano po yung penalty. Siguro closure po nito o suspension ng kanilang lisensya na makapagpatakbo ng mga oil companies. Opo. Okay. Okay, may isa pang litrato dito. Nasa kamarin naman to. Doon sa comment section na sinasabi ni Sir. Sir, papaverify po namin kung We'll bring in the Siguro mahirap the naman pong i-edit 'yan at bukod tanging yung oil company na lang po na yan ang nagtaas ng ganyan. Napakataas po. Ibig sabihin, next week kapag nagtaas ng 15 pesos, edi mahigit 100 piso na po ang presyo nitong oil company na to. Dapat po magmulta itong oil company na to, hindi lang po suspindihin.
At Yung i-revoke na location yung niya, ano lisensya. ba siya? May parang monopoly ba siya doon sa lugar na talagang kailangan siyang puntahan ng mga jeepneys, siya lang ang pwede bilihan. Baka maganda kasi yung location niya, kaya ganyan, nagsasamantala, sabi niyo. Opo, hindi ko pa po ma-verify ngayon kung marami po siyang katabi doon na mga oil companies. Maaari po na meron din, baka mas mababa, hindi po natin alam. Siguro po yan ang papaimbestigahan natin bago matapos itong araw. Ito pa, may isa pang post dun sa sa Manibela. Tipid tips daw, tulak na lang ninyo yung bus. But to answer your question, Ami, alam ko hindi ganun ka-harsh yung profiteering unless you're in agriculture. Monopoly, no? Unless because yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act is very specific on profiteering, pero other than that, I don't think ang penalty ay suspendihin ka agad. I think there's a fine, but we have to ask DTI that. Kasi alam ko, it's very harsh when it comes to agricultural profiteering and hoarding. Pero hindi ko alam if sa mga cases na ganito, that applies. But anyways, Sir Mar, in case hindi masuspend ang excise taxes, what else do you guys want to ask for? Ano pa yung ibang solution na pwede para ma-mitigate itong price increases? Malinaw po doon sa batas, sa train law, na kapag umabot po yan sa $80 per barrel, kailangan po automatic ng suspension nga po nitong excise tax. At doon sa tanong po ninyo na kung meron pa kaming ibang remedy, siguro itong fuel subsidy and 1 peso provisional per increase, ito na lamang po yung ibang inaasahan po natin. Masakit man po sa ating mga kababayang mananakay, siguro po sana maintindihan ninyo, hindi naman po kami makakapagserbisyo sa taong bayan kung wala pong bibiyahe, kung lugi pa sa gasolina o diesel itong ating mahan. Sir, correct ko lang yan. Let me just clarify something. Yung provision na yon sa train law, nag-expire na po. Yung provision that says automatic suspension of excise taxes kapag tumama na $80 a barrel ang crude ay nag-lapse na po, hindi na po siya in effect. So that's why President Marcos has to go to Congress to ask for emergency powers to suspend excise taxes. So kasi wala na po legal provision. Oo nga po pala, naalala ko po, kaya po yung sinabi namin kanina, nilabas namin na press statement na sana ang Congress at ang Senate ay bigyan ng power itong ating Pangulo, emergency power na isuspend itong excise tax. Kailangan bilisan ng Congress po. Yun nga po yung sinasabi din natin kanina, Ma'am Ami. Kapag mongolekta ng buwis, napakabilis ng implementation, pero yung pag-suspend, napakabagal, usad pagong, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Patay na yung kabayo. Ano mo pa yung jeep kung wala ka nang pambili ng crude? Kung hindi ka makalabas, kung hindi ka makalabas, kung wala na pong pang-crudo. May bago kang Okay. Aanhin pa ang jeep kung wala nang pang-crudo. Maraming salamat po, Manibela Chairman at Presidente si Mar Balbuena Jr. Thank you, sir, for joining us this afternoon. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.